Morning. Uh, Meron ako pinapanood na video ngayon ang ganda nung kinukwento ng scientist. And gusto ko lang din siyang i-share sa inyo guys. Siyempre, tatranslate natin ito sa mga terms na maiintindihan ng kobo na tao, no? Tagalog. Ang sinasabi niya doon is yung weight natin, di ba? O yung ating timbang, resulta na lang yun. Hindi yun ang problema. So kung overweight ka, hindi mo problema ang overweight. Kung ikaw ay obese, hindi mo problema ang obesity. Yun ay resulta ng totoong problema. So kung iisipin natin, ano talaga yung totoong problema? The problem is, bakit ka nag-a-accumulate o ba't ka nagtatabi ng sobrang daming fat? Okay, nagtatabi ka ng sobrang daming fat kasi masyadong marami yung ipinapasok mong energy sa katawan mo at hindi siya magamit ng katawan mo dahil sa activity levels mo o dahil sa sobrang dami lang din talaga na pumapasok na energy o calories. So, ang trabaho ng katawan natin is to make sure that we survive para hindi tayo mamatay kaagad. Okay? So, ang survival mode nun is pag marami ka masyadong pinasok na calories, hindi yung kayang i-handle ng dugo natin. So, dahil hindi siya kaya ng dugo natin, yung katawan natin magre-react, uy, ayoko mamatay ngayon. Okay? Kailangan tanggalin ko tong extra glucose na to sa aking bloodstream. Kaya siya nagpapadala ng maraming insulin kasi kailangan niyang matanggal kaagad yung extra blood sugar na ipinasok natin dahil sa dami ng ating kinain or dahil sa sobrang taas ng calories ng kinain natin. Okay? Ngayon, saan niya ilalagay yun? Ilalagay niya yun dun sa ating pinagtatabihan ng excess calories, which is our fat tissues, yung adipose tissues natin. So, dun niya itatabi yun. Diba? O sa muscles natin, pati na rin sa liver, itatabi yun doon ng ating katawan gamit yung insulin kasi nga sobra-sobra yung laman ng dugo mo, yung dugo natin dahil sa dami ng ating kinain. Ngayon, ang objective sana is yung itinabi niyang sobra, later on kapag bumaba na yung sugar na nasa dugo mo kasi ginagamit mo siya for your activities, para sa iyong mga exercise, di ba? Para sa iyong trabaho, kukunin niya ngayon yung itinabi niya na glucose doon sa iyong adipose tissue. Ang kaso, hindi na dumadating yung time na yun, kakain na tayo ulit, tapos sobra-sobra na naman yung kakainin natin. Magugulat na naman yung sistema ng katawan natin, ay sobrang dami nito, hindi ko to kaya, hindi to kaya ng aking dugo na mag-contain ng ganito kadaming glucose, mamamatay ako. So kailangan ko na naman tong itabi. Magre-release na naman ako ng maraming insulin para itago ito o iset aside ito sa aking adipose cells, sa aking fat tissues. So madadagdagan na naman yung laman ng ating fats. At over time, kung paulit-ulit na ganyan yung ating ginagawa, kaya tayo nag-a-accumulate ng fat. So ang problema ay hindi weight, hindi excess fat. That's not the problem. The problem is excess calories na ipinapasok natin sa ating katawan at walang time to use that excess calories. Kaya tayo nag-gain ng weight. So, ano ngayon yung solution? The solution is very simple. It's not easy, but it's very simple. Ano yun? We have to put lesser calories sa ating katawan and we have to give it time. Kailangan natin siyang bigyan ng pagkakataon na magamit yung calories na itinabi niya sa ating fat cells. Okay? So we have to eat less calories. Hindi ko sinasabing eat less food. We can still eat food para mabusog tayo. Okay? Para hindi tayo miserable. Pero hindi siya nagko-contain ng as many calories as kinakain natin ngayon. Okay? And then number 2 is kailangan natin bigyan yung katawan natin ng opportunity, ng pagkakataon na gamitin yung excess na calories na itinabi natin sa ating fats. At paano natin gagawin yon? You have to move more para mag-consume tayo ng mas maraming calories.
At para ma-tap natin yung nakatabi nating fat cells, kaya yung energy na nandun sa ating fat cells, kailangan pababain natin yung ating insulin. And the best way to lower down your insulin naturally is to not eat. Okay, sabihin, bibigyan mo yung time, bibigyan mo ng time yung sarili mo na hindi kumain. Ano ibig sabihin? Bibigyan mo ng opportunity yung katawan mo na magutom. Okay? Hunger. Hindi starvation, ha? Hunger lang. Makakaramdam ka ng gutom, di ba? Medyo makikita mo na tumutunog yung iyong tiyan. That's normal. That's ghrelin. Okay? Hindi kumukulo ang tiyan mo, ha? That's your muscle na nagsaspasm, kaya siya tumutunog na parang kumukulo. Pero walang kulong nangyayari dyan. Okay? It's just your stomach muscle na nagre-react doon sa ghrelin na hormone or hunger hormone na nire-release ng katawan mo. So, kailangan nating tiisin yung gutom para bumaba yung ating insulin. At pagbaba ng ating insulin, ma-access ng katawan natin yung ating nakatabing fats. And that's when we will lose that excess weight na na-accumulate natin over time. Okay? It's not easy. Okay? But it's very simple. So if you want help, maybe we can help you. PM nyo lang ako, PM nyo kami. And maybe we can share you something that can help you reduce that excess weight. Diba? By targeting yung root. Okay? Targeting the problem of excess calorie intake. Alright? Have a nice day.